Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan, 24 minutos. Makalis na po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Indocabos. Saldaw po tabi kita kunyan kanda Martes, pizza Trisna kanda bulan kanda Hunyo 2025. Yaon dyan kay Barinyato sa Engineering Department, Sir Pastor Serge sa Marmol, Chief Engineer Ariel Camaruti, asinman si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Siyempre, duman sa mga kababayan ta Pilipinas, good morning. Marhay na aga po sa mga parantabay ta sa Bicol Region. Sa probinsya kan Camarines Sur, ang pinakapaborito kong probinsya. Mga tugang, pinakamagayon sa Bicol Region, good morning. Marhay na aga po sa Indocabos. Marhay na aga sa mga parantabay ta po na nag-aantabay ngunyan. Pwede po kamo magpadarakan sa inyo pong mga pagbati. Pwede po yan ipadara digdis sa tuya, isering man, sa inyo pong reparo, sumbong, komentaryo, asin man, greetings sa mga tugang. So gabus yan, digdi po sa laukan na programa, ipadara lang po yan, tangani pong sa tuyang mabasa sa inyo pong mga kaagadan. Ipadara lang po yan mga tugang. So, sa inyo po, naman sa mga kababayan, bago kita mapuon, maagad kita, and bendisyon sa mahal na Diyos, giyahan kita sa satuyang trabaho ngunyan aldaw, kaya uya po ang satuyang deliberate. Mula sa Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Marhay na aga po sa mga yaon po sa indang mga residensyang unyan. Kumusta ka mo? Siribot-sibot ang pagluto po unyan ni pangutuhan. Sana pasira mo na nganing ganado pagpuli ni Mister ali sa trabaho, ali sa eskwela kana mga estudyante po, kaya pasiramon ang luto ni Mrs. Sige, bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, may makakaulay tulo si Busuka, talagang may gusto na sa tuyang pagiriba, napuumpasan na kita, nakarilinyada na. Aber daw, takunon na ang linya kan na sa tuyang mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta. Sigurado. Boss Okay Sminda, good morning. Kamin. Salamat, Neil. Maray na aldaw asay mo sa rimas ng mga parantabay. Dito na pagparahalo yun ang sa tuyang makakaulay, busy ini yaon sa opisina ngunyan. Busy. Ano yan? Vice Presidente, Vice busy sa kapos sa bagay. Yaon sa linya si Mama Anika Baraero, si Ate Nikay. Aramon ta itong nangyaring awarding sa mga magsasaka, mga parauma, parangal sa mga natatanging magsasaka. Aramon ta digdi sa Bicol, ta national ni tabi, Anil,
Aramon ta kon igwadig di sa Bicol na nakaiba. And saro pang issue itong naging collaboration kan na NEA and DENR ano ang napag-urulayan duman. Inuton tayo ni tabi nil ining Magayon na Bareta na nagkakapirang para umadigdi sa Bicol region ang nakabali sa awarding duman sa Metro Manila sa National Office. Ma'am, maray na pagkagana sa angkor si Junel Coba. Maray na pagkaaga tabi, Sir Oka, Sir Junel, and sa gabos po na paraan tabi po kan DBS. Sir Junel, hello po. Maray na aga tinika inadangog ko man girara yan paborito kong announcer. Ano, nangunyan niya una sa Kuya Junel. Oo, nayaon na sa NIA bilang spokesperson. Good morning, Ate Nikay. Yes po, good morning man po sa Indoga Boss. Ate Nikay, ano tong sinasabing nagkaigwanin na awarding para duman sa natatanging magsasaka? Ano po ini? Yes po, Sir Junel. I'm po very proud ang National Irrigation Administration Region 5 po dahil sa satuyang makukusog na mga Irrigators Association, natawan po ng recognition kan Department of Agriculture na sa Pigsagibo po nindang 50th Gawad sa Kaparangal. Ini po pinaganap sa Pasay City and nationwide po sinaging pilian kani. So saro sing duman sa outstanding rice cluster po sa communal irrigation system nationwide sa. And ini po ang San Agustin, San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative or ito pong inaapod na pong SARC na Irrigators Association Cooperative po kan Bula Camarines Sur na yan nga po sa sinabi pa kasubalo na saro po sa mga successful ta na mga IAs digdi sa Bicol. Opo, oo. So, ano ang criteria kanita natawan sindaning award po? Ano si naging basihan kanita biya Ate Nikay? Ini po kaya sir na grupo na ini, bako lang sindang itong ordinaryo lang na Irrigators Association na ang iniintindi lang itong magpatubig sinda po naging sarong kooperatiba, nagdakulaan sa indang grupo. Actually po sa kunyan garo igwa na sinda ning more than 700 na members na aron na po sinda kayan kadakula. And igwa na po sinda ning mga manlain-lain na mga income generating na po na mga serbisyo. Migo sinda ning mga dakula na rice processing centers, maayos ang pagpadalagan po kan sa indang organisasyon, sabihin sigabos na mga members, mayo or kadikit lang si mga pasaway, nagbabayad din tultul duman sa mga monthly dues po ninda. Kaya kumbaga, itong mga members na to, naa-assured man po sinda ka itong marahay na serbisyo man kan sa indang kooperatiba, nakakasubli din po sinda kaya itong mga farm inputs na kinakaipuhan po ninda, kapag mapuon po sinda kang mapuon sinda kang pagtanom, igwa po sinda ning itungani pong sabi ko kasi bago si RPCs ninda na Dakulaon Rice Processing Centers, nagpapalay trading na din po sinda, igwa din po sinda ning mga sari-sari store na yaon po duman sa indang opisina. So dahil po dyan, they have siguro mga milyon na po ang rotating funds ninda, rolling funds ninda kan sa indang kooperatiba. And nahiling po ini bako lang, actually digdi po sa regional office talagang halos permiman po sindang natatawan ng recognition. But this time, national na po ang nakahiling for, specifically ang Department of Agriculture para po digdi sa Gawad sa kanila na matawan po ng recognition ng araw kaning effort ng sarong organisasyon or lalo na itong mga involved po into agriculture like farming and maski po sa fisheries. Opo, oo. So Department of Agriculture po ang nagtao sa indaning recognition o award po tabi Ate Nikay. Yes po sir dahil duman sa ninda ining apod mo kanining sa Gawad Saka, milestone po ninda inikang Department of Agriculture. Pero apera po diyan niya din po for this anniversary. Dahil ko lang po sigurado pero garo sinda sa mga mga nominees pa din sa mga matitibay na Irrigators Association. So malaban din po sinda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pagbisto, kuyan pa lang to, regional level po tabi to Ate Nikay. Ay day po sir, national na po ito pero under the Department of Agriculture. Oo. So ining national competition na lalabanan ninda, ano po yan? Isa ang sponsor kaya?
Sa NIA man po yan, sir. Yun po yan sa pag-anniversary celebration naman po sa National Irrigation Administration. Igwa man po kita ng mga agwa po ng nominees na pinagahagad ang central office sa Mandain-Lain na region din po nationwide. And igwa po kita ng mga pinagpapadara po dyan. Pinapahiling ta, maray ba si maray ba si pag-atama ninda kan sa tuyang mga irrigation facilities, kung sa sinda sa pag-manage ninda kan sa indang finances, kan sa indang asosasyon. So, yan po gabos pinag-iiring po yan. Po, ang saro po tabi na alidig di sa Bicol, ano po tabi yan natin ni Kay? Ang arin po, sir? Sarong asosasyon na kabali, at itong sa Bula, saro, inaagadan po baga kamunin na duwa. Sinda nga ni po, sir. Sinda ulit, sir. Sinda mang giraray. Oo, dahil ko lang po na ako asi sa National Irrigation System ta. Pero I think ining sa SARFC po sinda. Sinda duman sa pinagpupush ta na mailaban ta sa national. Pero by this June po yan, maaaraman ta po niya na June kung sinda po maka-qualify. Opo, oo. Ano po yan, may premium man na nakukuha sinda tabi dyan Ate Nikay? Sa pagkakaaram ko po, sir, igwasin da ning monetary yata na premyo na nakukuha digdi. And aside from that, kaya sir, pag ang sarong organization, lalo na ang mga IAs pa, nakakakuha na sinda ning mga manlain-lain na recognition. Arog po nga ni kaning SARFC. Kasi talagang pirang taon na po sindang namamayag pag talaga sa indang organisasyon. Dahil po kayan, pag nare-recognize sinda, ang mga iba-ibang government, national government agencies, sinda na mismo ang naranido man sa organization para magdagdag pa nga ni kung minsan or mas madali sindang nag-grant ka itong mga ibang mga request ninda for additional na mga augmentation na kinakaipuhan po ninda sa pagpapaagi po kan sa indang organization. Oo. So nailing ta. So sa esfuerzo sa tabang kang National Irrigation Administration and sa tabang kang Department of Agriculture, mas lalong nagtataluboy ng mga kooperatibang ini. Ano po tabi Ate Nikay? Yes po, sir. Mapakita ning yan si DARTA, si Department of Agrarian Reform, yan nandito po yan. Kaya ang sinasabi tangani po din sa to yung mga interagency collaborations talaga na magayon na bagay specifically po sa agricultural sectors tata. Kumbaga dailang kita limitado duman sa sarong tabang na pwedeng makuakan sarong parauma or ka mga farmers. Dahil po dyan, nahihiling paninda itong mga iba panindang pangangaipo. And kumbaga at least na ito provide sa inda kung bako man nagabos na tatabangan po sinda somehow. Opo, oo, talagang yaon ang tabang na tinataw pa kan gobyerno sa paagi kan NIA, sa paagi kan DAR, sa paagi kan Department of Agriculture. So maiskusar na lang sinda na patalubuonan sa mga kooperatiba o asosasyon ta hinuhungit hinuhungit na kan gobyerno. Yes, po. Actually, Sir Junel, maidagdag ko lang po nasa rupang magayon na bareta po digdi sa SARFC. Sinda din po ang saro sa mga beneficiaryo kan sa tuyang solar irrigation project na itinintog po din sa inda. Igwa po kita dyan ni pirang panels yung solar irrigation pumps na pinagbugtak po or inaward po sa inda. This is a million projects po na i-grant sa inda. And ang magiging benepisyo po kainin sa inda, Sir Jonel, is ito pong dati ninda na binabayaran na bakulang bill sa kuryente, mababawasan na po ito bakulang siguro ang computation nga rin ninda, Sir Junel, kung ako napapasala around 3 million annually ang matitipid po ninda sa bayadan sa kuryente dahil po kaning solar irrigation pump na yun. Dakulang bagay yan. Operational na po yan tabi Ate Nikay? Nagsa-start na po and nagpe-prepare na din po kami kang magiging turnover po kaini sa inda. Hopefully makaabot po ang tutuyang presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang inauguration kayan. Talagang dakulaon pong proyekto yan para po sa inda. Lalong-lalo na po benefit kayan almost 1,000 na mga farmers po hindi sa Bula area. Sinasasakupan po kang SARFC. May schedule na po kita tabi Ate Nikay kang turnover kayan na Madam? Either po June or July, basta po ngunyan po yan. Dahil lang kita specific pa po dahil mayo pa po ng confirmation from the Office of the President. Pero hinahalata na lang po. Dagos-dagos man po si preparation na ginigibuta na po dyan. Opo. Ate Nikay, sabi mo operational na makakatipid
sa bulos kan na kuryente, ano po, sa babayadan sa bill kan na kuryente. Ito pong matitipid ninda, madalagan to sa association na po ninda tabi Ate Nikay. Yes po sir, igwa po sinda ning monthly dues. Pakunganing monthly dues kundi garo itong bawat cropping season na nagpatubig sinda. Igwa sinda dyan yung binabayadan po naman sa asosasyon. So ito po na dating perang kabans na ito na kay puhan nindang itao para duman sa maintenance kay itong pagpapadalagan nga ni po ninda katong pump irrigation system ninda before na electricity pa may binabayaran pang kuryente. Ito po mababawasan ng maray. So siguro kung dati nagbabayad sinda ning sabi yung tanang ngayang 16 kavans, baka ngunyan maging 2 na lang yan or saro. So, yan po. Oo. So iyon yan si bayad niya ninda sa parte mismo kan paggamit kan solar pump o ining solar irrigation nali sa NIA. Kumbaga very minimal na sir ang magiging ninda, ang magiging gastos ninda in terms of electricity. Ang pinagaano tangani po tayo ni actually dakulaon kang sarupong simana na nag-interview ay sarong siguro mga 2 weeks ago siguro na naka-interview si Sir Oka Dindi. Na-istorya ko nga ni sa iya na sige willing pa si possibility ka ini na baka dakul pa na maging benefit ka ini bakulang para duman sa farmers but also in the community po na nasasakupan ka ini dahil enough po itong electricity na pwede tang i-serve sa inda. Pero Ate Nikay, initialmente pirang hektaryas na pwedeng maserbihan kaniyong patubig po tabi? Ay, isa ko sir si hectares kanina, isan ko na nga ni po ito kay Sir Oka, nalingawan ko lang po i-message ko po sa Indochan. Pero dakula po ang kanina. But since they are still CIS, garo na sa around 500 something po ata kung di ako napapasala. Opo. Ate Nikay, 580 hectares or 600, ano po kaya? Opo. So dakulang tabang ini para po sa tuyong mga paraoma, partikular na dyan sa Bula area. Ate Nikay, dakulang tabang sa mga kababayan niya to, ito pong bibinta nindong bagas na barato dyan po itong kadiwa sa NIA. Ano po magkakaigwa pag-irari kita kayong tabi ngwarin po yan mangyayari na naman digdi po sa NIA compound naga po tabi Ate Nikay. Yes po, actually sir, ininganing P29 pang ini kang mga nakaagi na magayunon po si supply after katong farming support services program pa. Sige po si schedule ka itong kadiwata. Kaya lang ngunyan po, ito nga ni may mga nag-aagi po ng mga pag-uran, apektuhan si quality po ka itong mga bagastang iba, no? So, si iba po dyan, pinag-available po duman sa Santa Lucia, Magaraw, igwa po sinda dumaning Bigasan or Aldao, and digdi din po sa regional office. Kaya lang po, sa ini mai-ensure na talagang ini po maputing-maputi. Pero kung sa kalidad po na makakakan pa man po ini, igwa po kita kayan digdi. Pero, since gigibo pa po ning pinagbibilang pa po kan operations itong iba pa na mga mga available na mga bagas. Ang saro po sa sure kami na magkakaigwa ning kadiwa is on July Friday po garo ini 4 July 4 ma-open po kita ning kadiwa sa NIA ulit digdi sa regional office. So iimbitaran ta naman po dyan ang ibang mga Irrigators Association para makapag-display po sinda ka itong ibang mga produkto ninda. Apera po duman sa P29 and P35 po na available from NIA. Oo po. Ate Nikay, may hapot ko lang po padagos sa Indo. Kumusta po itong urulay sa pagultanan kan National Irrigation Administration and kan MNWD na itong sobra na ginagamit na tubig para po duman sa mga irrigation dam gamito na kan MNWD para pakinabangan sa supply kan pagkulang-kulang kan tubig sa mga lugar na sakop po kan MNWD. Ini po sir, puun po kang nagkaigwa ng urulay kayang digdi sa office. Very open po ang kaitunganin sa ating ni kayo sir kung natatapon rin lang naman bakit hindi na pakinabangan. So, nagkaigwa na po ng initial na meeting, nasundan na nga po ito actually and nasa level na po ng pag-create or nakapag-create na nga ni actually ng technical working group po ang MNWD
in partnership with NIA para po pag-adalan na nga po itong ito. And on the process na po sinda sa ngunyan, ang bola po, kung dahil ako napapasala, garoyaan ko yun sa sa MNWD para duman sa mga masunod po na mga steps na kinakaipuhan tangani pong maipush in project po ninda na ini. May lugar kita na na-identify na sa NIA na pwedeng iyo po ang maging source kan sinasabing gagamito na tubig kan MNWD itong sobra sa ginagamit na patubig kan NIA sa mga parauma po. May mga pera-pera po ng mga lugar na pinagbisita ang MNWD. Saro po dyan ang Inarihan Inarihan Dam, ito pong Sayabo. Yun po yan sa mga lugar na pinag-hiling po nila na possible na pagkuanan po ng additional na potable water po for Naga City. Ay, opo. Salamat. Iguana pala na identifikara. So, gusto sabihin na pag nagkaiguana ni na MOA, madali na sanayan. Ano po, tabi atin ni Kai? Ang tighihiling din kaya ni Nakadigdi Sir Junel, itong dapat iguana sinda ng plano, iguana sinda ng si MNWD, iguana sinda ng mga specific talaga na itong kung mabugtak man sinda ng mga pumping stations ninda, sa inba ninda ibubugtak yan. Itong garo kumbaga, ang hinahanap po kang niya is itong magiging finished na proposal ninda for the project. Then, iba pa po kaya yan yung mga manlain-lain pa ng mga process na kaipuhan na agihan para maidagos po yan. So, yun po, siguro sa ngunyan, dahil managuuntok po ang MNWD dyan sa project na yan kasi magayunan po talaga yan na maidagos dahil additional water source po yan na sustain Naga City si mga pagtaraning taga po. Ang importante atin ni Kaya, very willing na magtaukan na tubig itong sobra sa mga parauma NIA. Ano po tabi, Madam? Yes po, sir. Bako lang po para sa irigasyon. Kung halimbawa po, dahil mas ngani po si mga nag-uumaligdi, dahil man talaga the whole year, kinakaipuhan mo yan tubig na yan. So, any spillover po, kaya na dahil nagagamit for irrigation, which can be used for potable water is, open po ang opisina for that. Atin ni kay mga major project pag-abot sa irrigation ang pinag-i-implement nyo niya na apera katong sinasabi niya to na solar dam dyan po sa parte mismo kan na Banwaan kan Bula. Ano po ang mga major project pang pinag-i-implementar kan NIA Bicol po tabi, Madam? Actually, sir, ini pong digdi sa 2025 na talaga ang kadaklan po ng mga pinagaan na tadigdi, pinaghihiling tadigdi is itong mga solar pump irrigation projects na talaga. Bako lang po kaya ini pong nasabi kong ini sa SARP, si Saro lang po ini duman sa Dakula. But we also have solar pump irrigation pa, itong mga solar projects pa sa gabos po na probinsya kan Bicol. And ito pong mga completed na, iyon na po ini ang tighihiling na pwede na mai-award duman sa tuyang mga farmers niya na bulan na June or July po. And ito pong duman sa interagency collaboration na pinag-attenderan po ni na Sir Dennis and sa muyang regional manager si Sir Gaudencio and Devera duman po sa DNR. Actually, bako po itong MOA, interagency collaboration lang po. Nagduman po sinda, kaibahan po ang planning team para po pag-ulayan itong mga big ticket projects na po digdi sa Bicol na posible po na may implementa. Kaya lang ini pong mga projects na ini, kumbaga yaon pa lang sinda sa level ng feasibility study. Tiga-adalan itong, sabi po kung magiging duman po nito, igwaning naging pronouncement before si PBBM na mas magayuhan and mas mamamatian kang tao kung itong talagang mga projects na i-implement ay itong mga darakulaon talaga. Itong mga inaabot ng mga big ticket projects. So, igwa po kita ni sa Busigon, sa Cam Norte po ito, kung di ako napapasala, ining Lanag Multipurpose Dam, possible po ining Garoyata sa Sorsogon, and ini pong Waras, ini po ang big deal po sa NIA, ining digdi sa Waras, dahil ang covered po kaini is mostly Rinconada area. Kaya lang, iba pa po kaya kita kaning medyo, kinakaharap na challenge dahil nga ni po duman sa
acceptability ka itong mga lugar na maaapektuhan ka ni. Di ba, Sir Junel, talagang kapag man talaga ma-implement ka ng project, lalo na pagka itong mga darakulaon, iba talaga, di ita maiiwasan na iba po talaga yung mga maaapektuhan. So, yung mga initial na naging study po kanina sa Waras na ini, nagduduwang isip ang mga nasa Rinconada area, lalo na po itong mga nasa Baaw sa naman sa barangay po na maaapektaran kaning sa Waras. Dahil iniisip ninda na baka baad da ngaya pag pinagbugtakan sa ning dam, maarog nga ka itong dam nga ka ito na ito feeling ninda itong mabuswak itong mararaot. Kaya grabe po itong opposition ninda duman sa ninda. Pero ang pinagbibida ni po kaya digdi sa Waras Dam na ini is kapag ini po na-realize, dakulang tabang po ini sa bakulang duman sa irrigation kang pwede pong hindi po sa Minalabak, sa Pilit, sa Baaw, sa Iriga, kundi pati na din po duman sa pag-manage kang flood or ito pong pagbaha, specifically in Iriga and Baaw. Dahil maaano na po kani, kumbaga makukontrol niya na itong tubig, maiipon niya na for irrigation, and magiging may possibility pa nga na maging tourist attraction po ini pareho kang siguro mga Pantabangan Dam, and ito pong natapos mi ng project sa Sorsogon na Ibingan Dam. So, ang tighihiling talang digdi itong para sa magiging benefit po kainin sa kadaklan na and ang pinag-assure tama niya ni po sa public, lalo na duman sa mga aapektuhan na lugar, isisiguraduhon man po kan sa tuyang opisina na ma-relocate sinda duman sa maayos na lugar. Kaya lang kumbaga ngunyan, tugutan muna ko itong study na kaipuhan tanggibuhon para mahiling to si feasibility kaining project na ini. Kadaiman po iniipipirit kung halimbawa itong daga or itong kabubugtakan po kang dam, daiman talaga pwede. Opo, sana ma-realisar yan and na pagparakontraon. Kung makakaraya, kung makakaray sa partibismo kan sektor kan mga praoma asin na digdi pwedeng mabawasan itong pagkakaiguanin na baha di mas magayon ini. Sana tawanin pagkakataon na mangyari ang pag-aadal asin na implementasyon kan proyekto tabi atin ni Kay. Yes po, Sir Junel. Dagos-dagos man po itong tinigibong ng dialogues with ito pong mga iba-ibang sectors, yung mga LGU, lalo na para po maipresentar sa inda yung magay na project na ini. And kita po nga kadakol ka na pong nahiling ng mga darakulao na mga dam sa ngunyan na grabe po ang pakinabang ang mga tao. Let's just, kumbaga tawan talang minsan sa inyong programang ini na maipahiling pa itong magayon na pwede pong maging epekto kani sa tuya once na na-realize in. Ate ni Kaya, mahihapot mi lang po, ano po ini yung nangyayaring regudon ngunyan sa mga gabinete kada presenting administrasyon ni PBBM? May epekto ini sa partibismo kada agrikultura o sa lado kada National Irrigation Administration po tabi, Madam? So ngayon po garo tapos na sir, may mga naipwesto na, may mga narebayan na, and so far po ang Marahay na Bareta dahil lang sa Department of Agriculture and ang samuya pong administrator na si Engineer Eduardo Eddie G. Gillian, daiman po sinda na mo, so sinda pa din po ang samuyang mga head. Hindi po in terms of agriculture, lalo na po sa NIA, although separate na kami with the Department of Agriculture and under the Office of the President na po kami. Pero kumbaga dakula pa din po kaya ang parte din kang Department of Agriculture pag-abot sa implementation taning program. So, we are happy na si dati pa din po ang mga nakaturukaw sa mga. So, gustong sabihin si mga nainot ng pinag-aradalan na pwedeng i-implementar o kung igwa ng mga nabidding, diretso na ito daining epekto sa partibismo kada mga proyekto na i-implementar kan NIA. Tama ka dyan, Kuya Junel. Dakula po baga ang epekto kang pagpapararibay-ribay ng leader dahil naman sa continuous itong mga programs nila. Lalo na po sa programs, ang projects kasi talagang kumbaga nakaano na yan
nakaplano na nila yun for a year. Pero itong duman sa mga programs kung minsan, igwaning mga leaders kita na pagka nag-revise, pwede na nila, nababago. Kumbaga bako ini si align duman sa panibago nilang panibago nilang gustong ipatupad, so maribay na naman, mabago na naman. So at least po ini sinda pa din po Opo. Ate Nikay, salamat. Pasensya kang perwisyo tabi. Sige po, salamat po, and pagyaon po ako dito, pwede po akong, pwede po akong available. Salamat kay Kuya Oka for always giving me time po para maipresentar po sa publiko ang mga programa po and proyekto po kaniya. And sa iyo din po, Kuya Junel. Thank you so much po. Salamat tabi, Ate Nikay. So, yan na mga tugang si Ate Nikay and spokesperson kan National Irrigation Administration Bicol, pagiribami sa media kay banan ko duman sa KM mga tugang si Ate Nikay and digdi nakakuha kita ng mga magagayo na mga impormasyon ali mismo sa opisina kan National Irrigation Administration. Iba talaga pag taga-media ang spokesperson kan sarong ahensya kan gobyerno malinaw na naipapaliwanag sa parte mismo kan sa tuya po nga mga kababayan. Bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan taan oras na po igwa na kita nin natatada na solamente 6 minutos bago mag-alas 11 nin pagkaaga. Padagos-dagos ka mo nagantabay digdi po sa laog kan programa mga tugang kan BBS papitik-pitik lang. Aber daw basahon tago na nagkapira nga mga reaksyon gikan mismo sa satuyang mga pagiriba bago kita mag-ship sa nagkapira nyatong pago urulay-ulayan na issue niya na pagkaaga. Paabutan tanin good morning good morning mga tugang kay Ma'am Lydia Rodrigo, kay Ma'am Ruth Clidera, sharing man sabi digdi maray na pagka-autobus Junel and happy birthday po kay Gob Elre Villapuerte. Iyo happy birthday kay Governor Elre Villapuerte. Nagsisilibrar ka na sa iyang kumpleanyo ngunyan partner baka mapadaran lamang ning siupaw digdi. Kay Governor Elre Villapuerte, Sir Governor, happy birthday as in congratulations. Sa liwat na pagbabalik sa probinsya ng Camarines Sur bilang gobernador kan probinsya. Bueno, kay Luis Rivera San Jose Junior, good morning. Tabi, sir, marahay na aga sa imo. Sharing man kay Mats Matit, good morning. Kay Romel Morales, marahay na aga po. Asin kay Lauro Rivera San Jose, good morning po tabi. Sharing man kay Dutelius Lisel, kay Mama Lisel Dutelius, good morning po. Kay Sir Edi Regaspi Lanosga, marhay na aga po. Kay Mama Norma Alarde, marhay na aga. Kay Sir na Ramil Morales, good morning po. Kay Ma'am Istimidi Aligang, marhay na aga man po sa saimo. Kay Ma'am Maria Gina Buendia Serico, marhay na aga po tabi sa saimo. Kay Ma'am na Mats Matit, marhay na aga man na sa imo. Sige, po. So marhay na aga sa satuyang mga parantabay na padagos pong nag-aantabay digdi po sa laogkan na programa. Aratyan mga tugang iba pa niya itong mga greetings ali po sa satuyang mga parantabay
padagos po nga nagdadangog digdi po sa BBS. Puwera kaya mga tugang digdi daw kita sa tuya pa nga pag-urulay-ulayan na ngunyan. Iniyo po nga mapadapit mga tugang, iniyo po baga nga bago na Chief PNP mga tugang. Ano po? May bago baga kitang Chief PNP. Iniyo po mga tugang si Police Major General Nicolas Torre III. Siya ang nanumrahan na bagong Chief PNP na kanda Pilipinas. Ngunya na mga tugang, digdi po na igway ning pinagasabi. May pinagasabi si Torre sa iyang mga kapulisan na partner na ibabase niya ang metrics sa pagdakop sa paagikan na mga padarakulan nindakop duman sa illegal na droga. Alimbawa pastor, kuyan ka ning pulis ka, pulis ka, ang ranggo mo, ang promotion mo madepende duman sa pinaka nadadakop mong illegal drugs na mga persona na imbulto sa illegal drugs sa pastor. Kinakaandalan ini kanda Commission on Human Rights asin kan iba pa ini nga pahayag na ini ni Torres mga tugang na ngaya mga miyembros kan police madepende sa promotion apoy ragar ko ni guwapa man ning babasiyan pero ang promotion madepende sa ruiyan duman sa imong nadakop na mga pusher or user partner baka digdi iba dyan pick up sa nangyaning pick up ay pick upon ko daw ngayon si pastor sailing ko ngayon kay pastor nagagamit niya, maski dahi ka man nagagamit, sailing sa imo, ay nagdudruga pala niya yan, nagpupus niya yan, o paano kung ang sarong pulis, anggot sa imo, partner, anggot sa imo, o kung dahi nakasagi mo, na nakagitgitan mo sa party mismo, kuyan, kan traffic partner, nakagitgitan mo, pagkatapos nakasibilyan si pulis, ta-intel pala nito, may darani na Armalite partner, plinag down ka, o ining nadakop ko ngayon may droga. Daw mag-aarog kayo partner. Tama dipindi ba sa dakop? Baka pick up sa nangyaning pick up dyan, mga miyembros kan police, pagkatapos ngayon, daiman involved sa illegal na droga. Anhabol kaya ngayon, promosyon. Taan sabi niya, depende sa dakul na nadakop na illegal na droga o persona na involved sa illegal drugs and ibubugtak na promosyon. Ang magiging rason sa promosyon kada mga miyembros kan Philippine National Police. Kada ako lang natatakot ka ni partner. Ini nga, nasambit ng bagay. Garo, digdi, maduduplicate ka na itong kidigong. Itong kidigong sa drug on, itong war on drug partner, may nagagadan lang. Ini yung sa kasuguan ni President Bongbong Marcos Mayo. Kaya lang ang PNP nagsasabi, iyo po mga tugang na si Torre nagsasabi na ngayon madepende ang promosyon sa dakul na nadakop na mga persona o volume kan droga na mga tugang na nadakop kaniyo. Digdi si mga pulis na yaon sa traffic palan partner kung mayo di mayo na ding promosyon. Ay kadakol kaniyo mabalyo sa Intel partner. Duman na lang ako sa Intel. Na Intel nga iyo mismo ada natukahan trabaho nga ken ang pagdakop sa droga. Mapabalyo na po nga ako sir. Abo ko na nga sa traffic kung kadto
tarakot ani iba niya tong mga kapupulisan na maging miyembro ka na Intel partner, takot, taan Intel, sige ang relibot kayan, sige ang relibot maski sa puwerang lugar, nakakaabot yan, mga tugang, ang traffic, steady ka dyan, edigdi na lang ako sa traffic, mas maray pang edigdi, nakakabutaw-butaw, nakakalibre pang yaning sinapot. O ngunyan, kung araw kayan, ang magiging grado, araw kayan ang magiging dalagan ka na promotion partner, kadakol, na mabalyo, si mga yaon sa traffic, mabalyo na yan sa Intel. Tanganing makadakop man sinda, tadyan sa traffic, maayo sinda dyan madadakop sa tinampo partner, bihira ka dyan makadakop, na involved sa illegal drugs. Kaya, iyon mga tugang ana kinakatakutan akan iba niya tong mga kababayan na baka ngay adigdi mamaluan ako ma-pick up pagkatapos digdi nga sa pag-pick up nga sa ko sabihin na lang na ako nga imbulto sa droga tangani nga na iguana ning chick itong sarong pulis may accomplishment na pastor itong sarong pulis. Patay tayo dyan. Pag-arog ka yan. Dalaga na mga tugang. So, ini ang sabi ka na CHR, garong nga masakit, nakakaandal nga nasambit na nga bagay na deklarasyon kaniyo po nga bagong PNP chief mga tugang. Masakit nga na arog po kayo na sitwasyon. Although, marayman ini tapipirik apon itong mga kuyan po itong mga persona na involved sa illegal drugs sa ditman yan o dakula baka maging dala na magpurupurundo na naman ng mga ipagsusulit na ini baka maging rason tanganing purundo na ini sa illegal na transaksyon sa illegal na droga. Pero may disadvantage sa mga tugang si mga kababayan natatakot na baka mamaluan baka mamaluan takon minsan baga masakit ana malu masakit mga tugang ikung kalalawgon mo partner kalalawgon niya pagkatapos bako kamampalan malu lang arimati na rimati na mga tugang digdi po sa araw kaning sitwasyon dapat adalan ining maray pero okay sa mo mayong problema sa samuya mga tugang napirik apon itong mga tunay na mga tao na sangkot sa illegal na droga mayo po ning problema kami po mga tugang gusto mi man yan magka urubos na magkapurundo na iniyo pong mga taong embulto sa illegal drugs lalong-lalo na itong mga drug lord. Ang sabi nga ni kayang kani iba, si mga nakakaulay ko, maski pulis nagsasabi, mas maray pa nga anda illegal na sugal kayan, mas maray pa nga anda waiting kayan, kaysa nga sa illegal na droga. Pag illegal drugs nga ay grabe, malala nga yan, kadakol nga yung tatamaan kayan, ang krimen nga grabe. Sa parte nga kanda illegal na sugal anda waiting kung may daya man diyan ka lang nga kung dai ka nga magtaya di dai dai ka nga may imbulto diyan kung magtaya ka nga pasensya ka magana ka pero mas maray nga kung ikukumpara unwaiting kisa nga diyan sa parte mismo kanda illegal drugs ako kumpormi man kayan pero illegal man yan, illegal man yan. Supundon. Kaya lang, kung ikukumpara mo sa waiting sa kakanda illegal na droga, mas maray na talaga ini yung waiting mga tugang. Tadain dyan, dahil po nangyayari itong mga iba pang mga darakulang mga krimen. Dahil nangyayari, bakong arog sa droga ay nangre-rape an imbulto, pagkatapos nang gagadan an imbulto partner, nanahabo, nanguhold up, o kung ano-anong mga krimen ang kinakasangkutan
kaniyo pong mga durugista. So dapat man talaga nga puon. Ano po? Kaya lang sabi mi na kung ma-operate itong tunay. Itong tunay bako sa nang itong pinag-aapod na compliance partner. Partner, bako itong compliance pag sinabi mong compliance sa mga tugang, bako man talaga si tunay na imbuelto sa droga, anadakop, mapa-attendance lang, partner, mapaguit lang. Ako ngayon nakasaro na, ika ngayon mayo pa, kung 10 baga partner, halimbawa nga, dapat nga maka 20 ka. May man sinabi, sa sarong taon garo, kung pinakadakol, halimbawa ikang pinakadakol dyan sa indong hipatura, naka 20 ka, sa sarong taon na nadakop, baka maging pag-patrolman ka, maging sarhento ka na partner. Dyan baga ibabase ang promosyon dyan ibabase, magiging mahigos ang iba niya tong mga miyembros kan pulis sa pagdakop kadtong mga tao na imbolto sa illegal drugs mga tugang. Magpapairinutan yan partner. Magpapadarakulan yan. May bistado nga ako itong kataid mi nga para chungki to dada ko punta ka nga. Nangaring iguana ko iguana ko mga tugang ning guhit. May saro na nga kong score dada ko punta ka nga. Kaya kamong mga parachungki, kamong mga parachungki, madali na naman sa indong kakalagyan. Magpuro-purundo na kamo kayada. Tayo niyo pong pahayag na ini, kada bagong PNP chief, iyo ni ang madarana naman sa parte kan kulungan sa Saindo. Iyo na naman ni ang madara sa Saindo, sa pagtios nindo, ni nalawig na panahon sa parte mismo kan kulungan. Kaya puro pundo na nindo yan abang daipa nagiging sagsag daipa kasagsagi ang kampanyang ini puro purondo na po tabi nindo yan. Tainiyo garuman lang ini ito pong kampanya ni Digong dapit po sa war on drug. Kaya lang ini ang sabi likayan na magkaigwa nin pangkukulog o panggagadan. Kundi kung daiman may ibitaran talamak ka na ay baka makabalik ka dyan. Baka makabalik ka duman sa listan kan mga binawian in buhay na yaon po imbolto sa illegal drugs sa mga tugang. Tamayo nini na pagkakaiba duman sa kampanya ni Digong na darakupon na ito pong mga imbolto sa droga. So sa pahayag na ini kana PNP chief na si Tory mga tugang, iniyo po maluwas na gabus na mga imbolto sa droga sadit o dakula, maging iyan na mga tugang drug lord, mayo iyanin papalibriyon. Ki para padyak ka, para bagids ka, o ano pa ang estado mo sa buhay, ika po mga tugang, pag nasa ripsipan ka, taiyan ang magiging basihan, kana promotion, pag nasa ripsipan ka kana pulis, tiklo ka. Lalong-lalo na kung ika medyo nakaanggutan mo, nakaiwal mo si sarong pulis, madali ka na lang nadadakupon ka na nasabing mga pulis. So iyan magiging dalaga na mga tugang. So iyan na magiging dalaga na digdi po sa kampanyang ini pagabot po sa illegal drugs kaniyo pong mismo na pamayukan na PNP bagong pamayukan na pulisya digdi po sa Satuya. Paabutan tanin na marhay na aga si
Nini Bubis, si Florian Bubis Retrita, marhay na aga tabi sa imo. Ki Santos Calabasa Bubis, Papi, good morning sa imo. Bueno, mga tugang, digdi pa daw kita sa sarupang pag-uurlay-ulayan niya ito, ngunya na pagkaaga. Sa satuya pang pag-uurlay-ulayan na mga tugang, ini manungod po duman sa partibismo kan nangyaring insidente kan 2017. Partner, ikaw baga pastor, dakula ka sa Manila. Ano pastor? Nagdakula ka sa Manila. Ining si kaiba-iba mo si Bus Ayi, dakula man iyan sa Manila. So aram nindo itong Resort World sa Manila. So aram nindo itong Resort World sa Manila. Kan 2017 na mga tugang, Unresort sa World Manila Attack. Nangyari itong 2017 Resort World Manila Attack. So ito po, amay ito kan Junto, kasudma, Junto kasudma, So amay ito kan Junto 2017. Biglang nag-alingaw-ngaw ana sarong putok nin badil duman po sa Resort sa World Manila. Ngunyan, Newport World Resorts na ini. So ini pong Resorts World Manila, aram-aram ini ni Bus Oka. Aram-aram ini. Ini po, yaon duman sa Newport City, Pasay City. Yaon ni duman sa Newport City, Pasay City. Nasa, digdi po, nasa 38 katao digdi an binawian nin buhay mantang 70 na mga tao ang nagkairirido. Matapos po nangyari na stampede digdi po arab-adab mga tao magdurulagan ang mga tao, mga tugang, kasunod kan sarong kasulo na digdi po nagbungkaras sa parte kan na Casino Mall na duman po sa Resort World Manila. So iniyo po sinasabi ako ka inireistoryahan man lang ko kadtong mga nagraralaog duman. Iniirestoryahan man lang ko kadtong mga nagraralaog duman kung minsan nga ni mga tugang mga ining mga Bicolano na nagpapaduman, may mga iba-iba pa, may mga kaiba-iba pang mga chicks na nagduduruman. So ako day pa man ako nakalaog dyan ta mga pam big time ini. Kita small time lang kita. So bandang alas 12:07 nin mag-uumagahon. Bandang alas 12:07 nin mag-uumagahon kan Junto 2017 kan mag-abot po mag-abot ang sarong gunman sa entertainment complex na kaidto iyo po ang pinag-aapod na Resorts World Manila RWM. So duman mga tugang ang gunman sa parking area kan ikaduwang iskalon, ikaduwang palapag mga tugang. So ikaduwang iskalon kan mall and digdi po nagpuslit asin na dara-dara an sarong importin assault rifle. Ito pong suspect uminagi duman po sa second floor kana mall. Dara-dara nakalusot ini sa mga gwardiya, dara-dara po ang sarong M14 assault rifle. Tulos mga tugang nagpaputok ang suspect ni na badil. Asin digdi po sinulo po kani ang tulong gaming table, itong kawatan, itong sugalan na lamisa sa parte kan second floor kan gaming
area mga tugang. Sinulo. Asin na digdi, sinulo kan na biktima ang nagkapira nga slot machine asin na dining area, natulos digdi po nagpadara ang tropa, si Senior Inspector Vicente Baramida matapos na makaresibi ni na report mga tugang. Sa tao kani, sinasabing sa tao kani mga tugang, nagibo pa kan suspect, nagibo pa kan suspect na laugon, ito pong Chip Bank, si Chip Bank Chrome, asin hinabon pa itong aabuton po sa 113.1 million pesos na kantidad po kaniyo pong pinag-aapod na high denomination chips. Irigdi po mga tugang, sunod-sunod man na nag-abot ang kadagdagan na mga puwersa kan autoridad. Tangani po na digdi lapagon na ana suspetsado. Pasado alas 12:45 nin na mag-uumagahon, kan mag-abot po iniyo pong si National Capital Region Police Office, NCRPO Chief Director Oscar Albayaldi. Kasunod ana mga tao po, digdi ana pagdurulagan kan mga tao, nagdurulagan kanya-kanyang exit, kanya-kanyang dalagan kung sain-sain. Ito pong mga tao, asin digdi, ito mga nasa complex, kausa po kan nangyari and pinag-aapod na stampede. Digdi po itinaas ang seguridad duman po sa parte kan Ninoy Aquino International Airport. So itong naiya, ang naiya kaya mga tugang, kahampang lang ini kan RWM, kahampang lang ini kan RWM, kaya ining word result mga tugang, duman sa Manila. So digdi, mga tugang, uminabot, mga alas 2 na po nina pagkaaga, uminabot na po si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Si kuya nakadto si Bato, si Bato mga tugang ana PNP Chief, kanda mangyari po ito. Anom na team gikan po sa PNP Special Action Force o SAP, nasugo tanganing linigon ang nagkapirang palapag kan complex. Naglataw man ang posibilidad na may relasyon ang suspect mga tugang, nagluwas ang posibilidad na ang suspect igwanin relasyon o miyembro kan Islamic State o iniyo pong ISIS. Maski nga ni iniyo pinapaimutikan kan PNP. Alas 6 na nina pagkaaga kan makuakan mga autoridad ang sulong bangkay kan suspetsado sa laog mismo kan room 510 kan RWM. Sa pahayag kaidto ni De La Rosa mga tugang, digdi sinasabi ni De La Rosa, nagluluwas man kaya sa investigasyon na ang suspect mga tugang nag-suicide sa paagi kan paggadan sa iyang sadiri, asin digdi 38 katao man ang nagadan, kabali na po ang suspetsado. 38 katao ang nagadan, kan wala ang nasambit na nga suspect duman po sa parte mismo kan RWM.
and suspect kay ito mga tugang sa investigasyon na nagluwas, sa investigasyon na pinaggibukan mga autoridad, ginibo na nasabing suspect pinagbisto na iyo po si GC Carlos, 42 anyos, asin dati man po na empleyado kan Department of Finance. DOF mga tugang, empleyado kan gobyerno. Iniyo pong suspetsadong si GC Carlos. Sinasabi na iniyo po pigtanggal mga tugang sa pwesto, pigtanggal bilang empleyado kan Department of Finance kan 2014. Ninhuli po sa problema sa deklarasyon kan sa iya pong statement of asset, liabilities and net worth, o ang pinag-aapod na salin. So napag-araman na iniyo pong suspect na si GC Carlos lulun palan sa sugal. Adik sa sugal mga tugang, kaya dipisil ang maging adik, sugal man yan o droga, dipisilon po yan. So ining suspect na si GC Carlos mga tugang, napagaraman na iniyo po palan lulong sa sugal o adik sa sugal. Ang suspect na iyo po ang dahilan mga tugang kanda ipagkakairintindihan sa pagultanan kan sa iyang agum asin man kan sa iyang pamilya mga tugang. So naanggot na itong agum, naanggot na si agum kani, pati itong mga kapamilya, si kapamilya niya, kapamilya kan agum niya, si mga aki naanggot na, digdi po adik na sa sugal ana suspect mga tugang. So digdi nagkaigwanin da ipagkakairintindihan mag-agum asin na pamilya. Nagluluwas man sa investigasyon mga tugang kan pulisya na may utang palanin pagkadurdakula suspect mga tugang na inabot po sa 40 million pesos sa iyang pagkakautang, asin na ibinta pa niya sa iyang pagrurugaring duman po sa parte mismo kana Batangas, ninhuli po kana pagkakaadik niya sa sugal, asin nagkaigwa po mga tugang nin labi-labing utang. Adik ka na sa sugal, daog ka na, naipabakal mo na si mga pagsasadiri mo, may utang ka pa. May utang ka pa, nin milyones pesos mga tugang. So dyan nagkaigwanin pag-iiwal. Nagkaigwanin pag-iiwal si agum saka si mga kapamilya kani. Na nagresulta mga tugang, ninhuli po maribong naan payo, kaniyo pong nasambit na persona, biribit-bit kani ana importin partner, biribit-bit pastor si importin, nag-agi duman sa likod kan second floor kaniyo pong kasino, asin duman nagpaputok, duman nagpaputok ka mga tugang, and sinulo pa kani si mga sugalan duman, nagresulta po tanganing may bawianin buhay 38 persona ang nagadan. 70 po ang nairido sa nangyaring stampede duman po sa nasambit ng lugar sa Resort World Manila Attack 2017 na kung saan an anibersaryo kani kasud mang Pizza Dos partner. Si anibersaryo kani kasud mang Pizza Dos. Pinagtawan tanin doon, pinagtawan tanin atensyon na mga tugang, ninulit ni saro po sa day malilingawan sa istorya kan Pilipinas mga tugang. Lalo na kan Resort World Manila Attack. Nasarong empleyado kan Department of Finance na luklok, lulum, asin na adik sa sugal,
iyo po ang naging dahilan kan sa iya pong pag-uramintado duman sa lugar na ito na kung saan 38 persona ang gadan, 70 ang irido. Partner, dinaramay pa si iba, mayo man na mayo manin pagkaaram to kung na taano siya nadaog sa sugal asin nagkaigwanin utang na 4 million peso. 4 million peso, partner, ang pagkakautang. Kaniyo po nga nasambit ng persona pati itong sa iya mismong pagsasadiri. Para pabakal niya na. Nagkaigwanin na lamat pa. Sa pagultanan ka na sa iyang pamilya. Pero, iniyo pong suspect, mga tugang, tangani na dahil siya madakop kan mga autoridad, pakaarami niyang kadakol na sigadan, nagsulo man sa iyang sadiri, partner. Nako akan na mga autoridad na sulo na siya awak kay ini, mga tugang. Na-recover itong badil na gamit kani itong M14 rifle, mga tugang. So, iyan, kaya mayo nin dadaraon talaga, nin maray ana maging adik sa sugal o maging adik sa droga. Partner? Patin adik sa sigarilyo, asin adik man sa parte mismo kanda migilito. Marayo yan dadarahon, mga tugang. Iyan puro ang dadaraon kayan karautan para po sa Indo. Likayan yan, gabus na iyan, likayan na, mga tugang. Tanganing day mangyari, iniyo pong nangyari, duman po sa 27 Resorts World Manila attack. Bueno, partner, ngunyan, aram mo na, pastor. So mga tugang, mapaaram na kita. Paaram na kita sa aga naman kita, mga tugang. Inabot na kami nin oras na naman nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Duman po sa mga kababayan ta, maray na aga po giraray. Salamat po sa padagos na pagantabay digdi po sa laog kan na programa nga papitik-pitik lang. Salamat po, maray na aga giraray sa tuyong mga parantabay. Nakaibanan niya to dyan sa Engineering Department, siyempre si Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote, sering man si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, bago kami magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos, ninulit ta inibanan kita na matapos po ang sa tuyang obligasyon, ang sa tuyang trabaho, ngunya na aldaw, kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 3:16. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa paggabay asin pagtabang na matapusan sa tuyang trabaho asin obligasyon ngunya na aldaw. Mga tugang, sa pangaran kan bilog na puwersa, ako po si Pitik Junel Cuba. Salamat sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Mapa sa tuya pulugod, an biyaya asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga gamit sa eskwela, gustong-gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay.